Una, op, may patigpat yung signal Ayan, protect. Naka-protect and then yung signal Ayan, gumagalaw-galaw kahit na walang input. And then ito yung bumungad sa akin na medyo kinalungkot ko. Yun encounter na naman tayo ulit ng tostado. Okay guys, welcome to my vlog. For today's video, pangalawang unit natin na gagawin. Yung una natin is yung LX20. Ito LX20 ito. Ito LX10. Isa lang yung may-ari nito guys Sir from Marinduque. Yun, taga Marinduque yung may-ari, and then pinadala lang dito sa atin. Una-una sa lahat, isa-shoutout ulit tayo. Shoutout, and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkakatiwala sa atin yung unit niya. Hindi lang isa kundi dalawa. LX20, LX10. Dala to dito sa atin. Ang issue ay hindi ko alam. Hindi ko alam sa conversation namin basta ako na lang daw muna bahala. Gandahan ako ng forma ng LX10 kaysa sa LX20 So ngayon, plug in natin. Try natin kung naka-plug in na pala yan. Kung ano yung isa sa pinaka-issue nito. Yan. Una, may patigpat yung signal Ayan, protect. Naka-protect and then yung signal Ayan, gumagalaw-galaw kahit na walang input. And then naka-protect siya. Yun, bali ito yung mission natin for today's video na magagawa natin or may babalik natin sa dati yung sitwasyon or lagay ng unit na ito. Bali package ito. Ko naman sinasabi yan sa mga ginagawa ko na halos lahat ng ACE is package. Mag-add tayo ng power transistor, fix bias natin, and then maglalagay tayo ng fuse. Yun yung package na sinasabi ko. So ayan, bago natin simulan to, siyempre promotion muna agad tayo. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ang bell button sa gilid para updated ka sa mga video na i-upload ko. Nag-upload ako ng video isang beses, dalawang beses sa isang araw. Bihira lang ako mag-mintis. Ayun, bali simulan na natin. Katulad sa mga previous or sa mga ibang vlog natin is hindi naman tayo gaano nagfo-full demo tutorial. Babaklasin na lang natin, papalitan, din sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ko. Babaklasin ko lang yung takip ito guys. Tatanggal ko na yung takip, and then ito yung bumungad sa akin na medyo kinalungkot ko. Yun encounter na naman tayo ulit ng tostado. Ewan ko kung magagawa ko pa ito. Magagawa ko sa magagawa. Ang problema nito yung haba ng oras kasi tostang-tosta siya Grabe naman to. Sa kabilang channel, buti yung kabilang channel wala. Okay. Ito yung kumikindat-kindat kanina sa ilalim. Ito yung channel 2 na to. Tostado. Yung mangyari sa board ninyo kapag wala siyang fuse dito. Pag walang fuse, ganyan mangyari. Tostang-tosta talaga yung board kapag in case na may short. Bihira Ayun, daming ipis. Grabe, binabahayan talaga ng ipis tong gamit ni sir gaganda mata yung ipis. So ngayon, bali stay tuned lang kayo guys. Medyo nakakalungkot to Kasi ko lang itong board, hindi ito, baklas to. Palit alos lahat ito. Grabe talaga. Okay, stay tuned. Baklas ko na yung dalawang board. Yung isa, ayan clear pa siya. Itong isa talaga yung natusta. Although marami na ako na-encounter na ganitong scenario. Yung sunog yung board, LX10, LX20. Marami na. Ang diskarte dyan, tip ko sa mga medyo baguhan pa na technician tulad natin. Ang tip dyan, kasi mahirapan kayo niyan tulad yan, wala ng color code, wala ng value na naka-indicate kasi sunog yung board, is gayahin nyo lang dito. Kung ano yung value rito, is yun din yung ipapalit nyo. Yan, grabe talaga siya Hindi lang sunog to, talagang sunog na sunog talaga. Yan lang ang technique dyan. So ngayon, bali huwag na natin patagalin to kasi marami pa tayong susunod. Bali babaklasin ko lang ito, and then hindi na ko na ipapakita sa inyo yung kung paano baklas, paano pagkabit, and then ano yung mga value. Saka na lang kapag buo na, saka ko na siya papaliwanag sa inyo
hindi ipapakita para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Basta yung diskarte dyan, tip ko sa inyo, ano yung value rito is same lang yan dito. Yan lang yung pagpapalit ng ganito klaseng sunog na board. Ko na yung board and then nagulat ako. Oh, ang dami ko na na-encounter na sunog pero ito talagang tagus oh. Pati dito tingnan yung heatsink ko. Oh, grabe yung paggaliyab nyo. Yan. Dami ko na na-encounter pero parang mas malala ito. Talagang tostado. Yan, tapos pinaklas ko na yung mga posibilidad na sira ng mga pyesa. Kasi kita naman sa yung iba, kita naman sa sitwasyon or lagay, talagang tustang-tusta siya. Then itong 1837, automatic sira yan. Drive yan eh. Tapos, sana ba? Iba, yung mga kapares yan. Sana, napin ko na lang sira. Tapos yung ibang output, yan. Ito, na-check ko na ito, parang buo itong dalawa. And then ito, buo ito. And the rest, sira. Tapos yung drive, sira. Tapos itong isa, D669. Yan, tapos yan na yung naging sitwasyon nyo. Nilinis ko na rin. Yung putol na linya niyan, balitain na lang natin yan kung sakali, para may balik lang natin yung mga pyesa. Tahiin na lang yan. Ang bira na yan. Grabe yung pagkatusta. Yan, tinanggal ko na. Tapos yung mga bloke mamaya malaman na lang yan pag na-check ko na. Yan, masa pinakita ko na sa inyo na tinanggal ko na yung mga posibilidad na sira. Yan, ganyan mangyari dyan guys. Gagawin nyo para hindi kayo pala naggana dito kapag ni-repair nyo to is ganitong gagawin nyo. Yan, kukopyahin nyo rito. Kung ano yung value rito sa may kabilang side is yun din yung gagawin nyo sa may kabilang side. So ngayon, bali papalitan ko lang yung mga pyesa. Ito na yung pinakasagad na gawa natin. Dahil butas yan, yun na lang, discarding marino na lang to. Yan, malilinisin ko lang itong board and then babarnisan ko na lang mamaya yan. Yan, tapos ito yung likod nya. Yung ginawa nating diskarte dahil wala yung resistor na saktong value dyan. Yan, series na naman tayo. Yan, alos lahat. Ayan, naka-fix bias na rin ito. Yung bias nito is same lang naman sa may LX20. Yan, and then ito, same lang yan. Tapos, yan halos open lahat ng mga resistor din. Ang daming nasira. Yan, tapos dito sa may bandang relay section, yan. Tapos yung mga 10 ohms. Yan, check nyo yung mga 10 ohms pag nag-troubleshoot kayo. Mga 10 ohms yan, check nyo yan. Kasi na-open yan. Yan. Sa baba. Yan, mga 10 ohms yan eh. Yan, tapos itong bloke. Yung bloke, kadalasan sira talaga yan. May natira naman ito, dalawa Yan, tapos itong sa drive. Ito. Sira itong isa. Isa lang sira dito, yung isa is buo. Yan, tapos itong apat, minaltang ko to. Yung dito, buo. Sa baba. Tapos itong signal diode 4148, open itong isa. Open, short pala ito. And the rest na yan is buo. Tapos, yan, 5401 and then 551, sira rin yan, dalawa dyan. Yan ang kadalasan nasisira dyan. Tapos itong 150 ohms. Yan, kadalasan sira yan. So, ngayon, i-try natin. Yung isa pala na naglagan ko na rin ng bloke para sa may abang ng transistor mamaya. Tapos naka-fix na rin ito. Yan. Ngayon ikumpara natin, kabit natin to dito. Kabit natin sa may voltahe na and then sukatan natin kung magiging normal siya and then pares sa may kabilang channel. Ay ito pa pala, kulang pala. Sira pala ito. Kalang napalitan ko na ng diode yan. Yan, palitan ko na yung diode. Tapos nakakabit na rin yung mga kable. Tapos dito, yan, nakakabit na. Yung kulang na lang dito is yung isang transistor. Tapos dito, dalawa lang muna kinabit ko. Dalawa lang muna. Saka na lang yung dagdag na dalawa. Sukat muna tayo ng voltahe kung maging normal. Kaya naka-plug in na yun, naka-bulb muna tayo. Tapos check natin kung yun, normal na doon. Yan, normal na rin dito. Ba? Success na. Tingnan natin kung ilang relay yung mandar. Ito, dalawang ilaw. Dito, dalawa. Ulitin natin. Kailangan bago natin balik sa heatsink is kailangan tatlo yung mandar na relay.
Isa. Dalawa. Oh, sira ito. Mali yung gumagana na relay, ito lang. Yung ito, ayaw. Panyan, sirain pa naman yung relay nito. Ulitin natin. 1, 2. Wala, ayaw to. Kalam, palitan na rin natin yan. Buti hindi natin binalik pa sa may sink. Ngayon, sukat muna tayo. Ito. Ito natin ha, tingnan nyo ha. O yan, may bias na siya oh. Yan, yung S20 tsaka LX10 is same lang ng casing. Yan. Normal na sa may kabila, and then dito, kailangan magparehas sila. O ayan o, parehas o. Yan, tapos dito, o, normal. Normal. Ito. Yan. Normal lang o. Normal na to. Andar na to kapag lagyan natin ng audio. Sunod na step na gagawin natin dito ay mag-add tayo ng transistor. Mag-add tayo ng power transistor kasi naka-fix bias na. Tapos magdagdag na ako ng fuse dito. Ito baka magtaka kayo guys ha, yung D669 and D649 kapag nag-replace kayo, kasi yung original niyan is yung walang bakal. Ito, pabaliktad yung pagkabit dyan. Baka mamaya pinataob nyo is hindi yan, sablay yan. Kailangan nakatihaya siya. Tapos pagkaya kayo ng tornilyo, maglagay na lang kayo ng sapin ng meka. Yan, magdadagdag na ako ng transistor. Naglagay na ako ng fuse. Madali natin yung gawa natin kasi dami pa natin gawain. Mali ito. Ayan, fuse. Ito, naibalik ko na yung diode. Yan ang problema, hindi nyo na masingit. Pero, tingnan nyo na lang sa mga previous vlog natin is common na namin yung ginagawa natin video. Yan, dito, ito na side, yan, putol yan. Ito sa ilalim yung isa. Tapos yung fuse box na ginagamit ko ay ganito. Naastig sa ganitong setup. Kulang na lang is yung fuse. Tapos dito, kompleto na. Kulang na lang isa, tornilyo pala to. Wala pa tornilyo. Siyempre. Tapos ito, kompleto na rin. Babalik na lang ito and then audio test na. Fix na lahat. Na-fix ko na yung power supply. Bilisan natin lalo. Kasi, meron na naman bumaba oh. Solid G, kaka-deliver na ng Lalamove galing Blumentritt. Di ko pa alam kung sino napadala niyan kasi yung cellphone ko mula kanina ay hindi ko pa nabubuksan. Kaya minsan sa mga nagchat-chat sa akin, nagte-text, pasensya na kayo kung di ko kayo agad nare-replyan kasi pag dito ako sa shop, yung cellphone ko hindi ko gaano napapansin yan, lalo pag hindi ako naka-live. Yan oh. Mamaya na lang yan, bubuksan natin. Balik muna tayo rito. Naka-tornilyo na oh, yan, tornilyo na. Bago tayo magtapos, i-recap muna natin yung mga ginawa natin. Repair yung sunog dito na board ha. Kita nyo naman yung pinagdaanan ng board na to. I-repair na natin yan. Tapos nag-add tayo ng power transistor. Same din sa may kabilang channel. Tapos nag-fix bias na tayo. Yan, fix bias. Ayan. Sagwa man siya tingnan kasi nga nakaganyan ang pwesto ng pyesa. Pero no choice ka. Kailangan mong gawin yan para gumana lang yung yung unit na ito dahil butas na yung board. Tapos ito, yung uling ginawa natin is nag-add tayo ng fuse. Laking bagay na fuse na yan. Kung may fuse yan, tutulad nito, hindi magaganyan yung board niyan. Kasi ma-open dapat yung fuse. Yung nangyari, dahil walang fuse, butas yung board. Yun lang. Tapos itong relay, napalitan ko na pala ito. At tingnan nyo, Broadway na yan oh. Yan, Broadway. Ito naman, Arrow Speed. Yan. Ang ginagamit na relay sa Ace is Arrow Speed eh. Ang pinalit natin is Broadway na isa yan sa laging sakit ng Ace. Yung isa, yung sa previous vlog ko, diba? Yung LX20, ganun din. Yung isa doon, sira na yung relay. So ngayon, 220 mo na kas. Pasaksak sa 220 kas. Rekta mo na. Ito, tanggalin mo ito. Yan, rekta mo, 220. Yeah. Oo, tanggalin mo yung isa na yan. This, taas. Yan, tanggalin mo yan. Sige. 220 natin, nausok lang naman yan kung sakali. Ngayon, yan. Sabi ko nga ba eh, pumutok eh. Pumutok, bago namin kanina, pumutok. Yung power supply pala, dumikit doon sa may tornilyuan, sa may relay, pumutok. Ngayon, okay na. Nakaload na speaker natin is itong dalawang gitna na to. Walang tweeter. And then, audio source natin is yung cellphone lang. Ito yung channel A is yung hindi sunog na board ah. Play lang. Yan o. Naka stereo mode tayo.
Tapos ito yung channel 2, yung baldado ng board. Yung nirutuki natin. Ano? Oh. Tapos dalawang channel. Naka 220 na yan, ha. Yun, oh. Ito palang pinapalala ko kanina, guys, na yung 6649, 669, kapag nagpalit kayo niyan, yung katulad niyan, yung bakal sa labas, kailangan sapinan nyo ng meka yan. Yan, oh, may meka na sapin yan. Kasi pag hindi nyo nilagyan ng sapin yan, puputok yan. Nagkakaproblema ka dyan. Or hindi kayo pinataob mo, sasayad dyan. Kaya pabaliktad yung kabit dyan, eh. Ayan na, okay na. Parang dati lang, oh. WAR. Ayun, hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Okay na to. Panay, naumay na yung customer natin sa kagawa ng kakapanood ng video natin, eh. Lalong maumay kayo ngayon kasi halos 4 na LX20 to na ace yung gagawin natin ngayon. Pagpasensyaan nyo na ako kasi yun lang, puro ace yung gawa natin ngayon. Yung ibang mga unit, abangan nyo na lang. Sir from Marinduque, na nagkamali ako, akala ko Mindoro, Marinduque pala. Yung dalawang unit nyo, sir, okay na. Ace na X20 and then Ace na LX10 na to. Yes, okay na. Pwede nyo nang i-book ulit ito. Function, bago tayo magtapos, mga gusto magpapagawa or magpaparepair, 41 Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, like, and then share na mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre pakita ang bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.